Magandang oras mga katiyats. Meron tayong bigyan ng analysis dito. Partial analysis lamang ito ng inyong pinadalang video na mayroong mga nakikita niyong mga signs. Ito yung mga Bigfoot signs, symbols. Dalawa ito. Ito yung isa. May haba yata yan na nasa 20 inches. At yung nasa unahan naman ay mas malaki na foot. Okay, sa atin to i-analyze pagkatapos natin panoorin ang video. So ito yung pinakamalaki na foot sa unahan. Ito yung sinukat nila oh. Okay, sa ganitong mga lugar kung saan mayroong tubig, sigurado ako mayroong tubig dyan, mayroong creek dyan. At palagay ko dumadaan sa yung mga foot symbols. Dumadaan siguro din ang tubig kasi mayroong parang kanal. Siguro matagal-tagal na dumadaan na dyan ang tubig at gumagawa siya ng mga malalaking guhit. Okay, so paghanap dyan mga katiyets ay mahirap talaga kapag nasa tabi ng falls or kapag nasa gilid ng creek o river, ay yan yung pinakamahirap paghanap pa ng treasures. Kasi kung ibinaon nila sa may bandang tubig ay mahirap na talaga yan, hukain pa. At saka mahirap i-detect kasi ang tubig merong ano yan eh. Ang tubig ay may ano yan, itong epekto sa detector. Ang tubig. Bawal nga i-detect yung ano eh, yung mga lugar na may tubig. Kapag may electronics kayo na gadget kasi ang merong kung alam niyo yung sa physics, merong refraction effect ang tubig sa light. Merong sa signals ay meron siyang epekto ang tubig. Kaya mag-malfunction, hindi gagana ng maayos ang mga detector o scanner sa tubig. Ngayon talagang analysis ang maganda diyan sa site nyo. Okay, so ang ating maibigay ay nasa ano lang tayo, 40 to 50% ang ating analysis kapag ganito na mga lugar ay hindi tayo masyadong tiyak. Pero at least meron tayong pandagdag sa inyong mga analysis. Okay, so atin muna pakinggan ang sinabi ni Katiats dito sa video. Magandang umaga katiits. Ito po yung isang aming marker na sana po matulungan nyo rin po kami. Ito yung isang napakalaking bato. Ayan po siya. So hindi po namin alam ang ibig sabihin ng sign nito. Umpisa po ako dito sa baba na to. Paakyat po dito sa 1 metro lang po. Dating ng 1 metro, yan po yung kanyang marker. Ilang pakisukat nga kung ilang P ito para malaman ni Katiits kung ilang P ito. Ito lang. Ito lang. Yan. So, ilan yan? 70. So yan po, yung isang marker na yan. Tawid naman kami doon sa kabila. Yan. Yan Katiits, kasi hindi namin malaman kung ano po ibig sabihin nito. Yan. So yan, yung Katiits. Yung butas na maliit dito. So, 1 meter. Makakinis po yan. Tapos itong isa ay 1 meter naman. May butas din siya dito. Na may parang mata ng isda Katiits. So, hindi po namin alam kung paano pong gagawin dito. Sige, okay na. Tapos dito Katiits, dito sa taas ng konti. Ito Katiits, sa taas nito, meron siyang butas na maliit dito. Yan. Halos sa 1 inch din yung lalim yan. Yan. So, ayan po siya. Tapos ito, Katiits, yan, merong marker. Yan, sa bandang hulihan na yan. Tapos dito Katiits, meron ding mga sign dito.
Isuot yun. Ibig sabihin, yan ang forma. Yan po yung mga sign na yan. Kasi Yan. doon, may safe. Ito po. Haba. Ito. Ay, yung sinapahaba na yan. Ang pinatuloy, Yan. ibig sabihin yan, akuiba. Yan po yung mga ka-TH, yung mga sign na yan. Tapos ito po, merong sign dito. Hindi po namin alam kung anong klase po ito. Ito yung parang paa. Yan. 5 inches yung laki. Tapos ito merong parang mata. Tapos meron pong okit na kabunga dito, parang tumatawa. At ito rin po, parang ganti ng isang paa. Yan. So sana po ka-TH, maturuan mo po kami kung ano mong aming gagawin. Dahil dito po, mula dito, merong 2 batong malaki dito. Ayan na po. May hinukay po kaming tunnel doon, mga 40 meters to 60 meters. Sukatin natin doon. Yung ating layo ng sign na ito. Ayan, ka-TH. Layo ng batong ito mula dito ay nasa 260 260 meters. May butas din doon. Feet yun. Centimeter. 260. So, 260 po yung agwat lang yan. Daling ko lang po ito ka-TH dito. Sana po turuan nyo rin po kami kung paano at saan namin nahanapin. Ito po ka-TH, merong marka dito na parang paa. At may 3 butas po. Ayan. So itong paang ito, kung sukatin ko po ay parang kanang paa. Ayan. Tapos dito sa kabila ka-TH, meron may isang batong malaki. 180 Nasa 180 naman. meters. Centimeter. Meters. Meter to ibaba. 2 meters. 180 meters. O, 6 feet. Dito ka maano, 6 O, feet. 6 feet yung kanyang layo lang. Tapos, ito pa buong paano na rin ito. Tapos ito po ka-TH, sa paa na yun, ito po ay parang letter C. Ayan po. Ayan po siya, parang letter C. Tapos dito sa bandang likod, meron naman naka-okit dito. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin yung naka-okit na yan. Ayan. Then lilipat po kami dito ka-TH. Ito po, kung tama po ba, ito yung sign ng ating tunnel. Ayun po sa aming hinuhukayan dahil ito po ay letter B. Ayan po siya. Yan. Okay mga ka-TH, so ito yung pinakaunang magandang marker na nakita nyo. Ang foot marker na left kaliwa to, merong butas at merong linya. Ito. Ayan, so kung tingnan natin to ng tradisyonal ay papunta nga siya doon sa unahan. Pero pagdating kasi niyan sa unahan ay mayroon naman siyang kaharap na mas malaki sa kanya. Ito yun, mas malaki na footmark na sabi niyo parang isda. Ngayon ito ang maganda kasi bumalik siya eh. Nakaharap siya doon sa isang footmark. So ibig sabihin, kung i-drawing natin yan, isang left, and then ito naman ay right, na malaki, na ganyan, di ba? And then magkaharap silang dalawa. Magkaharap ito. Ngayon kung napansin nyo mga ka-TH, sa gilid nitong isa dito, sa may gilid, ay meron sa itaas butas. So ito yon ha, ito yung butas na yon ito. So sa tapat niya, sa baba, papuntang itaas ay narito ang butas. So ito yung nagpahiwatig na merong item papuntang itaas. So itong malaking bato na ito, ang tingnan nyo ang ibabaw at mga gilid. Yung mga flat na portion ay
masuhin nyo or martilyuhin nyo yung mga flat na portion ng bato na yan na malaki sa itaas at sa mga gilid. Kung saan medyo tingin nyo ay parang simento, martilyuhin nyo o masuhin. Kasi sa tingin ko dyan ay inside the rock ang item. At hindi yan yung baka akalain nyo na mayroong 30 hanggang 50 kabareta. Hindi. Ang mga treasure inside the rock, pinakamarami niyan ay nasa 4-6 na barita. Karamihan 2 nga lang eh. At ang iba dyan ay hindi barita, mga diamante, diamonds, na nakalagay sa parang medyas. Wala pa kasing plastic noon eh, noong World War II. Wala pang cellophane. Ang nilalagyan nila ay mga parang medyas. Tela pa yon, pouch ang tawag. Kaya yun yung makikita nyo dyan sa loob ng malaking bato, kung meron. Ngayon yung dito, di ba, magkasalubong yung paa. Una yung leaf, tapos ito yung malaki. Itong isa, nagturo ito dito sa malaki. Yung unang marker, ito yon. Ito, nagturo siya sa malaki. Ito yung tinuro niya. Ibig sabihin dito sa malaking foot marker, malapit ang item, malapit. So ito yung pinakasikreto niya, itong bilog. So ibig sabihin, dito lang na portion yan. Ang martilyuhin nyo, masuhin nyo yung mga flat dyan. At kung wala dyan ay ibabaw ng bato. Ganon din sa banda lang dito. And then tingnan nyo sa itaas. Pukpukin ng bato. So yan lang yung aking parcel analysis dyan. Kahit na wala kayong detector dyan, pero mas maganda meron nga kayong metal detector na makapag-identify ng precious at non-precious metal. Yun yung maganda. Merong mga ganyan na detector na Minelab. Minelab na brand. At kung nais nyong bumili niyan, tawag lang kayo sa Bourbon Electronica. Hanapin nyo si Roniel Bourbon at magtanong kayo ng sabihin nyo yung metal detector na makapag-identify ng precious metal. Okay, so maliban doon, ang mga locator ay hindi pwede diyan kapag maraming bato. Ang mga locator ay maliligaw kapag maraming bato, ikot ng ikot yan. Kaya ang maganda diyan ay yung metal detector talaga na makapag-identify. Yung Minelab, pwede na yung katulad ng gamit ko na GoFind 40, makapag-detect yun ng lalim na nasa 30 inches. So halos 1 meter ang maabot nun. Mga bato lang kasi ang dinidetect ko, yung mga sinuksok sa bato. Kapag natamaan yung yung detector na maliit na makapag-identify ng gold, ay talagang ma-detect niya at ma-identify. Kasi kung metal detector lang, ay kahit anong bato ay mag-detect yan. Lalo na yung bato na may mga minerals ay ang lakas-lakas magtutunog eh. Kaya maliligaw kayo. Pero sa Minelab, yung kagaya ng gamit ko na maliit na puti, tutunog nga siya pero malaman mo kung iron lang o precious ang naroon, silver, gold. Meron kasing indicator yun. Kaya yun ang hanapin nyo na detector kapag nasa loob ng bato ang hinahanap. Kaya ito, na-limit na natin dito banda itong mga katiyets. At sa ibabaw. Kung wala dyan, pukpukin nyo rin ang ibabaw. At kapag may mabutas na portion, ay yun na yun. Makikita ng item. Hindi naman yan, hanggang ano lang yan eh. Yung mga pagbutas nila sa bato ay hanggang siko lang yan. Kapag dukutin nyo, hanggang siko lang ang lalim niya, hindi yan malalim. Kaya ang nailagay nila ay nasa 2 barita, 4 na barita.
at or kaya mga alahas lang na nakalagay sa pouch. Okay, so yan lang aking may bigay na partial analysis sa inyong site mga ka-TH. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat.